Hi guys, I am Melvin Pascua at nandito ako para i-share sa inyo kung paano yung paggamit natin ng AutoCAD. Most especially, this video will uh, tamang-tama sa mga beginners ng AutoCAD. So, but kung mapapanood mo man tong video na to, please do share and subscribe para ma-update ka sa mga i-upload kong video. So in this series of tutorial, we will learn the complete AutoCAD step by step, and this tutorial are useful for all beginners. So dapat meron kang na-install sa laptop mo or sa computer mo na AutoCAD application. So sa akin, na-install ko na. Meron ako dito ang na-install na AutoCAD 2024. So kung meron na, double click lang natin to para ma-open natin yung ating AutoCAD. So ayan na yung, pag in-open natin, ito na yung lalabas. Makikita natin dito na meron tayong recent drawing na ino-open or ginagawa. Pero mag-umpisa tayo dito sa gusto kong mag-umpisa tayo ng panibagong drawing. So dapat unang-una sa lahat, pag click natin tong new, okay, browse natin yung template, alam natin kung ano yung template na gagamitin natin. In my series of tutorial, gagamit ako ng ACAD ISO or yung tinatawag natin na metric system natin. So click lang natin ito, okay, and open natin para mapunta tayo sa ating AutoCAD. So ito na yung loob ng ating AutoCAD. Okay, makikita natin dito Autodesk AutoCAD 2024 Drawing 1.dwg. So makikita rin natin dito yung mga section natin. So meron tayong draw section, we have the modify section, the annotation, and so on. Ito yung mga kailangan natin gamitin para tayo makapag-drawing kung ano man yung kailangan natin i-drawing dito sa ating AutoCAD. So first things first, pag nandito ka na, okay, naset mo na yung template, iset naman natin ngayon yung units before tayo mag-drawing. So simple lang, units, okay, or U and enter para lalabas yung units natin. Okay. So dito dapat yung ano natin, yung type natin dito is naka-decimal siya, fractional, or scientific. Kasi naka-metric tayo. Kung isa-select natin itong architectural or engineering, sa different template naman yung dalawang ito. So dito sa ating tutorial, gagamit tayo ng decimal. Okay? And you can also edit the precision here. Anong gusto mo? Okay? Sa atin is pwede na to. And type angle, ito, decimal degrees. Yan. Okay? And the precision also, you can also edit this one. So gawin nating up para pareho na lang sila dyan. Okay? And most especially, dapat yung scale natin is naka-metric. Pwede tayong gumamit ng millimeters, centimeters, meters, kilometers. Okay? Sa ating tutorial, gagamit tayo dito ng millimeters. Okay? And pagdating siguro sa mga next videos natin, try naman natin gumamit ng ibang type. So ito, pag naset mo na, you can type or click OK. Yan. So sabi ko nga kanina, yung mga ito sa draw section natin, ito yung pwede natin gamitin sa ating mga drawing. So yung pinaka simple sa lahat, dapat alam natin kung paano tayo mag-drawing ng line. So meron tayo ditong line, polyline, circles, and so on. Dito muna tayo sa line. Pag gusto natin mag-drawing ng line, okay, sa mga beginners, click lang natin ito. Okay? Pag click mo na yung line, punta ka dito sa inyong workspace. Ito yung workspace natin. And then, mag-click ka ngayon kung saan mo gustong mag-umpisa. Ang kagandahan dito sa AutoCAD natin, tinuturoan tayo kung ano yung gagawin natin.
as we can see, sabi dito, specify first point. So, click lang natin kung saan tayo mag-i-start. Yan. Click natin and then drag natin yung mouse natin going to the right, going to the left, going up, or going down. So, yung line natin, draw ako ng line na horizontal. Okay, to the right if you're facing your monitor. So, pag click mo yan, ayan, and then, sa keyboard natin, enter, click enter, ayan. So, meron na tayong line na madro-drawing dito. Next, kung dito tayo kumuha ng line kanina sa draw section, yung kagandahan ng AutoCAD, meron siyang tinatawag na system of command. So, pwede tayong mag-command sa ating AutoCAD. Okay? For example, gusto kong mag-draw ng line, tatype ko lang yung shortcut keys nito. For example, sa line is L. L, enter lang tayo. Yan. And then, specify first point. Okay? Click tayo dito and then drag natin going to the right. Yan. So, enter. Ayan. Meron na akong line using the system of command na tinatawag natin sa AutoCAD. So, once more, L, enter. Ayan. Pag kukuman tayo, dapat meron tayong mababasa dito na line. Okay? So, ito. Okay? Kung wala ito, maybe naka-off yung ating dynamic input. So, saan natin makikita yan? Ito po siya, sa baba. Dito po sa baba, ayan, ito po yung dynamic input nito. Okay? Kung naka-off yan, try natin i-off, and then mag-command tayo ng line. Yan. Ang mangyayari, ito siya. Dito natin makikita sa ating command line. Okay? Yan. Okay. So, dapat naka-on yung ating dynamic input. Kung wala kang makikita dito, click mo lang itong customization dito, yung 3 bars dito sa pinakababang lower right corner natin, and then click mo, ayan, nandito si dynamic input. Kung naka-off ito, kung hindi naka-check, okay, hindi mo makikita dito sa baba yung kanyang symbol. So, you need to click this one and click this one para pag nag-blue na, meaning naka-on na yung ating dynamic input. Para dito, pag nagko-command tayo, makikita mo yung kino-command mo dito sa workspace natin. So, L-enter, yan, click lang tayo, yan, yan. Makikita mo ngayon yung, okay, nandito. And then, click mo and then enter. Yan, meron ka ng nadodrawing na lines. Okay? And dito, yung kagandahan dito sa ating AutoCAD, before I continue, meron siyang yung mouse natin, meron siyang magandang naitutulong. So, for example, meron ka ditong drawing. Okay? So, scroll ng mouse natin, pag linong press natin, lalabas itong pan na to. So, you can move your drawing dito sa workspace natin. Yan. You can move that one. Kaya nito, pag linong press natin yung scroll ng ating mouse. Or pwede rin dito, pwede ka rin magpan dito. Yan, moves the view planar to the screen. So yan, click mo lang siya. Yan. Okay? And if you want to zoom in or zoom out, yan, scroll mo lang yung scroll mo sa mouse, magiging may zoom in and out. Zoom plus or zoom minus natin dito sa ating AutoCAD. And kagandahan din dito, pag left click tayo, left click tayo and drag your mouse to the left, lalabas itong green na nakikita natin dito. And that is for partial selection. Kung gusto mong mag-select ng iyong mga drawing, okay, click mo lang yung mouse mo, left click, and then drag mo going to the left, yan, lalabas na ito. And going to the right naman, itong blue na nakikita nyo, ayan, yan naman is yung full selection. Kung kanina is partial selection, meaning matouch niya lang yung object natin, maseselect na yung mga drawing natin. Yan. Click natin, yan. So, naging blue na, meaning na-select yung ating drawing. Ito naman, sinasabi ko, yung blue, yan, Windows selection, tawag nila sa iba, yan. Okay, try natin, hindi niya maseselect ito.
Kasi kailangan buo yung drawing, yan, para ma-select yung ating mga object. And you can delete this one, okay, using your keyboard. Yan, madi-delete na yung drawing natin. So, yun, some tips sa pag gumagamit tayo ng ating mouse. Okay, so line, specify first point, click mo lang siya, and then yan. Okay, sa right click naman ng ating mouse, ito yung ating mga makikita. So, repeat line, reset input, and so on. Kung meron kang pwedeng gamitin dyan, ayan, marami. Okay, yan. So, line ulit, draw ulit tayo ng line, and next thing, titignan natin ito. So, pag nag-draw ka ng line dito, yan, and inopen natin ito, okay, yung polar tracking natin or F10, click natin, okay, meron kang makikitang green broken lines dito. Okay, meaning, yan yung horizontal line natin or straight horizontal line natin. Parang guide natin itong polar tracking pag nagdodraw tayo ng ating mga lines. Ayan. Okay, pag click natin tong endpoint na to, okay, and then we will drag pababa, ayan. So, ayan, kinaguide tayo ng ating polar tracking. Okay. So, I click escape, and then draw uli ako ng line na may measurement. Pagdating kasi sa AutoCAD, dapat precise yung ating mga drawing. So, kailangan natin may measurements yung mga lines natin. So, eto, okay, kung gusto kong mag-draw ng line, ayan, click uli ako dito, and then, click ko siya, drag ko siya going right. Okay, and nakikita nyo yung blue natin dito na numbers, yan, pwede nating i-edit yan kung ano yung desired na distance natin or measurement ng ating drawing. So, let's try type sa keyboard natin ng 1,000 and then enter, ayan, okay, and then enter, ayan, meron ka ng line na may 1,000 na measurement dito. So, tuloy lang natin, enter, dito naman sa endpoint nya, pababa, 1,000 din, yan, enter mo, and then, yan, 1,000 uli dito, para makagawa tayo ng square, and then 1,000 din dito, and then, enter. So, meron na tayong na drawing na square na may 1,000 na measurement dito. Okay, now, ang susunod naman is ito. For example, nakadraw ka na ng polygon dito or square dito, meron tayong makikita dito pag nagdraw ulit tayo ng line. Ito, kung mapapansin nyo, meron tayong makikita dito na kulay green, okay, na square. Ano yung mga yan? Yan yung tinatawag natin na object o snap. Yan. Other guide natin kung gusto nating magdraw sa endpoint ng ating mga drawings. Okay? So, dito, gusto kong mag-draw ng line in between this line. Okay? Hindi mo na kailangang hanapin yung between niya kasi, or yung gitna niya kasi makikita mo na siya dito. Kusa na siyang magpapakita, yan, midpoint, na may symbol na triangle. So, pag nag-click ka dyan, okay, and click ka uli dito sa midpoint niya, ayan. Okay, and click mo uli dito sa midpoint niya, click mo uli dito sa midpoint na, makakadraw ka na ng line sa mga midpoint ng ating okay, lines. So, paano natin titignan yun kung naka-on o naka-off? Okay, yan, OS tayo sa command natin, OS or object o snap, enter, yan, makikita mo dito yung mga different symbols natin at saka object o snap natin. So, meron tayong endpoint, ayan, yung nakikita natin kanina na green, squared, ito naman is triangle, circle, geometric center, and so on. Ito yung mga pwede nating pwedeng mang-guide sa atin pag nag-drawing tayo. So, for example, gusto mong mag-draw sa midpoint ng line na yan or sa center ng circle na yan, dapat make it sure na naka-open itong object
snap mo or F3. Okay? So kung naka-close ito, let's try kung naka-close ito, click natin and then okay. So hindi na naka-check, okay natin. And then mag-draw tayo ng line dito naman in between this line. Okay? L enter. Hindi. Yan. Pag naka-command ka na, okay, gusto mo mag-draw dito, hindi siya magpapakita kasi naka-off yung object o snap natin. So, dito sa baba, makikita natin dito, yan, object o snap or F3. Yan. So, ito yung naka-open. Okay? And then, click natin yung object snap or OS. Enter natin. Pwede rin. Click mo lang siya and then, click natin dito kung pwede, kung kailangan natin. So, para gagana yan, click mo yan. Okay? And then, okay. So, dito, makakapag-draw ka na easily ng line dito sa mga midpoint ng ating mga drawing. Okay? So, ayan. Yan siya. Yung kulay green, yan yung mga midpoint ng lines na ito. Yan. Click mo lang siya and, ayun. Meron na tayong drawing dyan. Okay? So, next, kung gusto naman nating i-erase ito, meron tayo ditong erase or i-enter sa ating, okay, i-enter sa ating keyboard. Pwede kang mag-erase ng mga hindi mo kailangan sa drawing. And then, enter mo. Mawawala yung i-erase mo dyan. Okay? So, another, gusto kong i-erase din ito. Okay, another way is, you can click this one, you can click this one, okay, you can select this one, you can select this one, and or you can use this one, okay, para ma-select yan, yan. You can use this one para ma-select yan, and then delete sa ating keyboard para mawala yan. Yan. Ganun lang po yung erase natin and some tips na rin. Okay? So, paano naman yung gusto mong mag-draw ng circle, ito lang po yung ating gagawin. Okay? So, andito ka na. Pag click natin yung circle natin dito sa draw section, marami tayong circle na maidodrawing. Isa-isain natin yan sa mga susunod nating mga videos. Ito muna, sa center radius muna tayo. Click natin yan. And then, pwede tayong maglagay dito ng, okay, circle na may, let's say, may radius na 500. 500, enter. Ayan. Or kung masyadong malaki, okay, delete natin yan. Okay. Circle tayo dito. Okay. Gawin natin mas maliit. Yan. 250. Ayan. And pwede rin tayo mag-draw dito. In between this square. Yan. Draw tayo ng line dito. Draw ako ng circle dito sa gitna niya. Ayan. Meron tayong, let's say, 250 rin. Ayan. And dito, gusto ko rin dito. So, C-enter. Pag gumagamit tayo ng command system. Ayan. C-enter. And then, specify center for circle. So, dito naman, click mo lang siya. And then, galawin natin yung mouse natin. And then, pwede na nating i-type yung ating desired radius sa ating drawing. Ayan. Click natin. Okay? So, next, gusto kong maglagay ng lines dito. Okay? Connecting this to circle na to. Paano natin gagawin? Okay? Ang kagandahan dito, okay, pag napansin nyo kanina, yung O-snap natin, gamitin natin yung tangent of a circle natin. Dito. Hanapin natin yung tangent niya, mag-draw tayo ng lines. Okay? So, paano natin i-draw yan? So, L-enter from this. So, hanapin natin yung tangent of a circle natin. So, yan. Hindi natin mahanap kasi ang nagpapakita dito is yung center ng ating circle. Try natin i-off yung kanyang center dito sa object snap natin o snap natin. Click mo yan para ma-uncheck. Yan. And click somewhere. Yan.
And then, pwede na nating hanapin yan. Click mo lang yan. Ayan, nagpapakita na yung ating deferred tangent. Yan, click. Ayan. Enter. Dito naman sa kabila, draw tayo ng line dito. Okay, click mo yan. And then, you can also click this one. Okay? Ganun lang. Pag gusto nating mag-drawing ng circle or align tangent sa tangent ng ating mga circle. Yes, tama. Kung kanina gumamit tayo ng radius, ngayon naman is gagamit tayo ng center diameter. Ano yung center diameter? Siyempre, alam nyo naman yung kaibahan ng ating radius tsaka sa diameter. So, and makikita naman natin dito from the center, ayan, and dito sa dulo-dulo. So, click natin yan. Okay. Dito, so maglagay ng dapat 500 na diameter para maging 250 lang yung kanyang radius. So, ganyan lang pag nagdo-draw tayo ng ating mga circle. Meron din tayo dito, pwede rin tayo mag-draw ng mga lines dito sa ating circle in his quadrant. So, paano? Click uli natin dito, hanapin natin dito, meron siyang tinatawag na quadrant dito. Check mo yan, and then click, or ito, yung OS natin, you can still remember, click mo lang yan, makikita mo dito yung kanyang quadrant. Okay? So, okay mo lang, naka-on na siya. Okay? Merong magpapakita dito na quadrant sa ating circle. So, let's try to draw a line sa quadrant ng ating circle. Enter. Ayan. Okay. Or, yan. Nagpapakita yung, yan. Okay. Try natin dito. Draw muna tayo ng circle. And then, tayo 250. And then, line. Para sa kanyang mga quadrant. Ayan. Nagpapakita yung kanyang quadrant. So, sabi niya is quadrant. Click natin dyan. Yan din. Isang quadrant, pangatlong quadrant. Ayan. Click and close. Ganyan pag gusto nating mag-draw ng drawing sa quadrant ng ating mga circle. And last, sa ating video na ito, gusto nating mag-draw ng lines. Kanina, no? Nag-draw tayo ng lines na merong measurement. So, paano natin yung gagawin? Okay? Enter. Yan. Yan. Click mo lang siya. Put 1,000. Enter. Enter. And now, ito yung ating gagawin. Gusto kong mag-draw ng line na may certain angle naman this time. So, paano yung lines na may certain angle? So, gusto kong dugtungan dito ng lines dito na may certain angle. So, for example, magdadagdag ka ng line dito sa endpoint ng line na to. Okay? So, drag mo lang yung mouse mo. Okay? Yan. So, hinahanap dito, yung naka-blue na yan. Okay? Yung naka-blue na yan, yung length ng iyong lines. So, paano? So, let's say, 500. Okay? 500. Paano natin papalitan? Kung nakikita nyo dito, yung kanyang angle. So, paano natin papalitan? So, before you enter, you need to press tab para mapalitan natin yung kanyang angle. So, press tab. Ayan. And then, put the desired angle you want. Let's say 30. And then, enter. So, meron na tayong line dito sa endpoint ng line na to. Okay? Na 500 yung measurement, and meron tayong naka-incline siya 30 degrees. Okay? Or meron siyang angle dito na 30 degrees. Yun yung linagay natin. So, ulitin lang natin. Delete ko lang siya. Okay? Type enter for the line. And hanapin natin yung endpoint niya. Okay? Move natin yung mouse natin. And then, lagay natin yung desired measurement ng line. Let's say 500. Tab.
TAB, okay, tab, yan, you can now change that angle. So let's make it 30, enter, okay, and enter. Meron na tayong line dito. Paano natin ma-measure ngayon kung okay yung nilagay natin? So dito sa ating annotation, makikita natin meron tayong dimension dito. Katabi nito is, ayan, meron tayong linear. Pag-click natin, meron tayong linear, aligned, angular, arc length, radius, diameter, ordinate, and jog. Okay? So, unahin natin yung linear. So, click natin yung linear, and then, specify first extension line, origin, or select object, sabi niya. So, click lang natin dito. Ito yung gusto nating i-measure kasi naglagay tayo kanina ng 1,000 na measurement. Click mo lang dyan sa endpoint, papunta dito sa endpoint, and then drag it pababa or pataas kung saan mo gustong i-place yung inyong measurement. So, click ko pababa. Ayan. Pag click mo siya, zoom natin kasi meron akong nakikita dito. Ayan, 1,000. Okay? So, paano natin palalakihin yan kasi medyo maliit. Okay? Punta lang tayo dito sa annotation dito. Click mo lang yan and then hanapin natin itong ISO, dimension style. Click lang natin dito. Ayan. Manage age dimension style. Click natin yan and modify. Okay? Dito tayo mag-e-edit ngayon or isa-set yung settings ng ating measurement. So, punta tayo dito sa text. Okay? And pwede nating palitan yung text height ng ating drawing. Click mo lang siya. Maliit kanina. Subukan natin 10. And then, pag okay ka na, click mo dito sa okay. And then, close. Ayan. Medyo lumaki na yung ating measurement. Okay? Another way para i-edit natin itong dimension style natin. Okay? DIM. Hanapin mo dito, style. DIMST. Yung shortcut keys naman niya is DIMST. Or, meron pa, D-enter para lalabas si dim style. D-enter, pwede ka nang mag-modify dito or mag-edit. Modify and then, eto na siya. Okay? Meron tayo ditong lines, symbols, text, okay, fit, yan. Pwede mo, sa fit, pwede mo dito, yung overall scale of, pwede mong palitan yan, overall na yon scales. Okay, primary units, pwede rin, you can also, linear dimensions, precision, decimal separator, you can also change this one into period, okay, maglagay ng prefix or suffix, and so on. So, pag okay ka na dyan, na-edit mo na yung text, yung fit, yung arrows. Ito pala yung arrows niya. Ayan, lines muna. Lines, ito yung color, by black, line type, line weight. You can edit this one. Okay? Depende kung saan nyo gusto. Okay. Symbols, yan. Sa arrowheads, yan. You can have this one, dot, close, and so on. So, kung ano yung gusto mo, yan, pwede. Ayan. Yung arrow size, ayan, you can also edit that one. And pag okay ka na, hindi simple, okay mo lang siya. And close. Ayan. Medyo lumaki na siya. Next naman is itong line na to. Paano natin to i-measure? Click lang natin dito kung meron. Okay. Aligned. Yan. Click natin yung aligned. Creates an aligned linear dimension. Ayan. Gusto kong i-measure ito. From this, papunta doon. And then drag mo siya. Ayan. 500 yung nilagay natin. So, tama. Okay. Next naman is yung angle dito na linagay natin kanina. Click mo lang dito ulit. Align. Yung naka-ano na, yung previous. Pero hanapin natin yung angular. Click natin dito. At saka ito. And then drag natin yung mouse natin dito. Papunta dito. Lalabas yung ating measurement na 30 degrees. So, overall, okay na okay yung ating drawing with measurement. So, kung ayaw mo ditong dimensions, pwede naman. Meron tayong shortcut keys dyan. Type mo lang siya ng DIM for dimension and lalabas na lahat yung
pwede natin gamitin dito. Nandyan si dimlin, dimension linear, dimst sa dimstyle, dimrad sa radius, ayan, dimang, and so on and so forth. Ayan yung pwede nating gamitin dyan. So last thing, ito, si ortho mode naman, pag nagdo-draw tayo ng line dito, L enter, okay, makikita nyo yung drawing natin is, okay, dapat, sabi ko nga kanina, precise, hindi tayo pwedeng mag-draw ng straight line na mayroong, for example, gusto mong mag-draw ng straight line pero hindi siya nagiging straight line. Ang makakatulong sa inyo if you want to draw the horizontal and vertical line, etong si ortho mode. Yan. Or F8. Naka-off siya, try nating i-on. Click natin and then, ayan. Pag naka-on si ortho mode, lagi nyong tatandaan na you can draw a horizontal and vertical line. Okay? Yan, horizontal and vertical lines. Paano pag diagonal, sir? You can not draw a diagonal line pag naka-on si ortho mode. Maliban lang kung hahanapin mo yung kanyang endpoint. Ayan. Kung clinic mo yan, ayan. Pero pag wala, hindi ka makakapag-draw ng diagonal line pag naka-on si ortho mode. Ang gamit ng ortho mode natin is for horizontal and vertical lines lamang po. So, that's it for our first video. I hope to see you all sa ating susunod na videos. Sabi ko nga kanina, it is a series of videos for our AutoCAD tutorial for beginners. Ito yung part 1 nito. Okay? So, remind ko lang sa mga makakapanood nito or sa mga nanonood nito, please do like and subscribe po sa ating YouTube channel. Thank you and see you sa ating next video.